Magandang araw mga ka-JSS, nandito pa rin po tayo sa Dubai at welcome ulit sa ating panibagong episode. At ngayon ay makakasama natin si Ma'am Lali kung saan isang catering business dito pa rin sa Dubai. Ma'am Lali, maraming salamat. Hello po. Good At morning. welcome. Thank you po. Oo. Gusto ko magkwentuhan lang tayo. Oo, bago childhood tayo. Doon nagsisimula lahat, no? So, kwento mo lang ako ng pagkabata mo nung nasa Batangas ka pa. At anong klaseng bata lumaki si Ma'am Lali? Actually, starting ako ng pagkabata sa Las Piñas, sa, Maynila. Tapos, nung naghiwalay yung parents ko, doon pa lang ako nauwi sa Batangas. Okay. So, lumaki ako sa broken family. Mhm. Meron ako 5 kapatid. Mhm. So, ako yung bunso. Okay. And then, yung tatay ko ang nag-ano sa akin. Then, sa mga... Palaki sa'yo? Oo. Okay. Tapos nag-stay din ako sa mga kamag-anak ko, sa mga tiyahin ko na sa part ng nanay ko. So, doon ako nakapag-aral hanggang high school. So, sumali nanay mo nagpalaki sa'yo? O tatay mo nagpalaki sa'yo? Tatay ko po, then nakitira din sa mga kamag-anak sa side ng mother ko. Ganon. Tapos, nung syempre, hindi ganun kadali pag Mm-mm. So, nung pagkatapos kong high school, lumuwas na ako ng Manila. Mhm. Then, nag-start na akong mag-work. Again? Yes So, po. hindi ka na nag-college? Hindi po. Actually, nag-enroll na ako nung nasa Manila. Ako mag-working student sana ako. Kaso, hindi kaya. Okay. So, Kaya nung oras. I understand. Oo. So, kwento mo sa amin yung anong pangarap ng batang Lali nung nasa Batangas ka o nasa Las Piñas ka pa? Ano yung pangarap mo? Actually, ang gusto ko lang talaga is maging ang gusto ko pag lumaki ako, maging isang pulis. Okay. Okay. Oo. Then, yung father ko, gusto niya talaga mag-teacher ako. Okay. So, syempre, dahil nga broken family, hindi ko rin gusto ang pagti-teacher. Talagang Okay. pulis ang gusto kong pasok. Yun talaga gusto mo gawin? Okay. Oo. So, nung umano ka ng Manila, so nahumaling na ako sa pagkita ng pera. Okay. Galing. So, one thing siguro is, talaga ako into money talaga. Kasi, nung bata pa ako, nagtitinda-tinda na ako sa school eh. Okay. Ano yung mga unang naitinda mo? Yung minatamis na sampalok. Okay. Siguro pag umuwi kasi, di ba sa probinsya, ang daming yung mga puno ng sampalok. So, pag nadaanan ko yun, namumulot ako, tapos inuuwi ko. Okay. Tapos yung tiyahin ko, masipag siya magluto-luto. So, ginagawa niya, minamatamis niya. Okay. So, yun. So, ilang taong ka nito na ginagawa mo to? Catering. No. Yung pagbibenta mo ng batang-bata. Siguro, bata pa po. Grade 3, grade 4. Great. Okay, oo. So, kasi sa murang edad ng pagbebenta, 'di ba? Hindi alam nating lahat na hindi lahat makukonvince. In other words, may rejection, 'di ba? Ano yung ano yung natutunan mo sa pagtitinda? Maliit na bagay na pagtitinda, pero kasi yung sales daw. Pag natuto ka ng mas maaga magbenta, malamang pag magaling ka magbenta, may convincing power ka, Opo. 'di ba? So, sa'yo, ano yung naging, kumbaga, yung experience mo sa pagtitinda? Alam natin, di ba, parang napakasimpleng tingnan. Pero pag nagbebenta ka, tapos may hindi bumili, rejection yun eh. Tama? Opo. Ano yung pakiramdam pagka inalok mo yung isang tao, tapos hindi ka binilhan? Ano yung pakiramdam ng isang batang natanggihan? Actually, nung bata ako, parang naging siya, parang nakakaramdam ka rin ng lalo na pag ang ino-offeran mo is kakilala mo na. Parang nakaka-hurt na, doon ko masasabi din talaga na, yung mga kaibigan mo, kasi bata ka, may circle of friends ka eh. Oo. So, yung mga kaibigan mo, sila mismo yung hindi magsusupport sa'yo. Oho. And then, let's say, nagtinda ka sa mismong room mo. Mm-mm. So, ilan lang ang bibili doon? Yung mga hindi po mo pa masyadong ka-close. And then, punta ka sa ibang, grade. Oo. And then, dun ka makakaubos ng paninda. Kasi they don't really know you talaga. Okay. So, ganun siya. So, naniniwala ako dun sa totoo yun eh, di ba? Kasi sa atin, for somehow, minsan yung inaasahan mo susuporta. Minsan nga sad reality, di ba? Kahit minsan pamilya na eh. Na may ginawa kang something kasi hindi sila naniniwala na mayroong mangyayari sa gagawin mo. It tends to sometimes even the family or friends, like you said, is not even supporting you at Yes. the early stage. Fine, di ba? Normal yun eh. Pero sa atin kasi bilang isang tao, umaasa tayo na sila yung susuporta. But then sometimes mas madalas hindi nga nangyayari. Parte ng buhay yun eh. Tama yung sinasabi mo. Kumbaga,
doon na lang, strangers is sometimes is, 'di ba? Oo. Yun pa yung Totoo yun. Kasi ako, paligid namin, puro kamag-anak ko eh. Oo. So, hindi lang yun yung mga naibenta ko. So, sa dami ng ano ko, mostly, hindi yung mga dumayo na lang doon na nakatira sa lugar na yun. Yun yung mga talaga bumibili. Oo. So, pinakamalaking kinita mo sa pagtitinda ng kakanin o sampalok na sweets, 'di ba? Siguro, pag nakahawak ako ng that time, 50 pesos. Oo. So, happy na ako kasi ano ko yun, baon ko yun for the week. Medyo malaki-laki na yun, no? Opo. 50 baon. Kasi ako, 20 lang yata baon ko nung ako. Opo. Diba? So, okay. So, napunta ka na ng Manila after gumraduate ka ng high school. Nag-full-time job ka ba agad? Opo, balog kasi kaya ako napunta doon, kinuha ko nung kamag-anakan namin para sa daycare, something ganon. So, doon ako. And medyo yung utak ko eh. Gusto ko, hindi ako na-stay sa isang Okay. So, habang nandun ako, inaaral ko yung nasa paligid ko and then nag-start ako mag-apply naman sa EBA. Ang galing. So, ang ibig sabihin, nakarating ka na ng Manila, yung first job mo, ano trabaho mo nito? Sa nursery po. Okay. So, anong ginagawa doon? Assistant. Okay. O, ilang taon mo ginawa yun? Siguro 1 year. Okay. Yun. Full-time job? First salary na alala mo, magkano? 1,000. Anong unang binili ng 1,000? Perfume. Galing ah. To be honest, perfume po. Kasi, Bakit pabango? mahilig po talaga ako sa pabango. High school pa lang ako, kaya ako nagtitira para bumili ng Johnson & Johnson nung time na yun. Kaya pala pagbukas namin ng pinto kanina, umahalimuyak. Okay, so, nagtrabaho ka, sabi mo nga ikaw yung taong mapaglaro lang na parang hindi ka mag-i-stick sa isang trabaho. At Opo. parang ikaw yung Parang laging may hinahanap. mahinahanap, pero gusto mong aralin. Yes po. Parang ikaw yung, ganun yung personality mo. Diba? Opo. So, nandoon ka na sa Manila, which is nagkakaisip ka na, pinangarap mo bang mag-abroad o hindi? Actually, no po. Okay, walang pangarap mag-abroad. Opo, kasi po yung tsahin ko, na kapatid ng nanay ko, nasa Hong Kong. So, marami siyang mga, kakilala na dinadala sa Hong Kong. Yung parang tinutulungan para makarating ng Hong Kong. Pero ako, hindi ko talaga naisip. Okay. Hindi ko pa siya naisip that time. Okay. Kailan dumating yung opportunity na, Dubai ba first country? Malaysia po. Okay, so tell us about Malaysia. Paano dumating yung opportunity? Kasi alam ko nagtrabaho, maraming tinarabaho sa Manila siguro. Siguro, balikan na lang natin ng konti, padaanan lang natin yung ilang taon ka nagtrabaho sa Manila at ano yung pinaka-challenging part ng trabaho sa Manila? Challenging part, so far, nalulong sa barkada, ganun. Oo. Napakaibigan. Siyempre, yung teen life, Okay. nasobrahan sa pakikipagkaibigan. Nag-uubos ng sweldo, Yes. gimmick. So, Diba? hindi ko siya na-treasure yung sinasahod ko. Kasi nung nakaranas ako ng sumasahod ng more than the 1,000 nung nagkatrabaho ko, yun, nalulong sa kaibigan. So, nung nagtatrabaho ka, wala kang responsibilidad, hindi ka breadwinner sa family. Hindi po. Kasi, like, nung nagkahiwalay yung parents ko, nanay ko, wala akong communication. And then, yung father ko, hindi na rin ako nakapag-communicate that time nung nasa Manila ako. And then, yung mga kapatid ko, hiwa-hiwalay din po eh. So, wala, kumbaga, ako lang talaga sa sarili ko lang. Sana, di ba? Parang walang responsibilidad, parang enjoy lang. Kasi Opo. sarap pag na-enjoy yung kabataan. Opo. But then, obviously, kailan mo na-realize na, obviously ngayon, sana hinipon ko yung pera, di ba? Sana hindi ubos, di ba? Pero at least, di ba? Parang na-enjoy mo yung life, nung kabataan mo. Kabataan. Kailan mo na-realize na dapat pala hindi dapat ubos lagi? Nung maaga ako nag-asawa. So, nag-asawa ka na sa abroad ka na? Nasa Malaysia ka na? Hindi po. Nag-asawa ako sa Manila pa. Nasa Manila pa? So, mag-18 ako nun. Okay. Nung nag-asawa. So, sa Manila pa lang, na alam mo na dapat yung pera, pag sumweldo ka, ipunin. Yes po. Na-i-apply mo ba to pagdating mo sa Malaysia? Yes po. Okay. So, tell us about Malaysia. Malaysia. Oo. Okay, sa Malaysia, nagtrabaho ko dun sa Chinese family. So, pagdating ko dun, ang sahod ko is, I think 1,000 ringgit that time. Okay, magkano sa pera natin? Para 14,000. Not bad, di ba? Kasi magkano kinikita mo sa Pilipinas doon sa trabaho mo dati? Umaabot ako na ng 10. So, 4,000 difference, pero Oo. may anak ka na rin that time, wala pa. Nung nag-Malaysia Oo. ako, meron na po. Di ba? Diferensyang 4,000, may iwan mo yung asawa mo, may iwan mo yung anak mo. Anong pakiramdam na mas mataas ng 4,000 yung sweldo mo kumpara sa Pilipinas? Bakit mas pinili mo mag-Malaysia?
Siguro kasi nung time na yun, naging ano kasi ako nung nag-asawa na ako, naging full-time mama ko. Kaya nga. So, parang yung sahod nung naging asawa ko is hindi kasya, and then Yeah. at the same time, syempre, may mga anak na talagang sobrang gipet. So, naranasan ko talagang hirap ng buhay nung nag-asawa ako. Yeah, pero 14,000, Mm-mm. which is 4,000 yung diferensya eh. Mm-mm. So, sa Pilipinas, kaya mong kitain yung 15,000 pa nga siguro eh. Diba? That time, kung maghahanap ka lang din ng trabaho, bakit hindi mo piniling maghanap ng trabaho sa Pilipinas at pinili mo yung Malaysia, which is mas mataas ng 4,000 pero ang kapalit, hindi mo kasama yung anak mo at saka yung asawa mo, di ba? I'll be honest po na Oo. siguro isang part na rin yun sa pagtakas dun sa sitwasyon ko sa asawa ko, Okay. sa first husband ko. Okay. So, yun. So, yun yung main reason. So, Yes. parang way lang yun ng mas Oo. madaling exit para mas maintindihan Opo. siguro. Kasi alam ko po sa sarili ko na kahit saan ako makarating, hindi ako magugutom. Okay. Pero nung time kasi nung iba yung sitwasyon doon sa asawa ko. So, Pero still, may problema sa asawa kung may Yes, pinagdadaanan, but then yung anak mo, di ba? So, apo. So, parang sinacrifice ko yung time na may spend mo with your kid, with her. Opo. Kasi kailangan, at the same time, kailangan kong kumita ng pera para sa mga anak ko, sa future ng mga anak ko. At the same time, yun nga, para sa pagtakas dun sa sitwasyon kung saan ako inilagay nung I nag-asawa understand. ko. Ang galing. So, anyway, so nandun ka na sa Malaysia, oo. Ano yung kumbaga, ika nga dumating sa point na hindi mo ba naisip, okay, nakaalis nga ako doon sa problema sa pamilya ko, sa asawa mo, 'di ba? Pero mas mahirap pala dito, 'di ba? Kasi ano yan para sa akin yung magtrabaho sa ibang bansa. Alam ko may problema yung asawa, pero sigurado ako doon, yung anak mo namimiss mo yun. Yun ang pinakamahirap lang na part talaga, yung malayo ka sa mga anak mo. Yun talaga yung main, na malayo ka sa mga anak ko, namimiss ko yung mga anak ko. And then, tapos, ang pinakamasakit na part is yung, kasi yung buong sahod ko pinapadala ko. Sa kanila? Yes, sa kanila. Okay. Pero ang pinakamasakit na part is yung pera hindi nagagamit ng tama. Akala ko natutunan mo na sa Pilipinas yung dapat hindi inuubos. Okay. But then, on the other hand, alam mo na sa sarili mo na dapat magdala ka sa sarili, di ba? Opo. Na dapat magtitira ka. Pero dahil kasi nung dalaga ko, iba yung sitwasyon. Kasi anak mo yun eh. Totoo. Parang hindi mo siya kayang... Yeah. Pero, okay, let's say, ilang taon ka nagtrabaho sa Malaysia? 2 years. Okay. Diba? So, 2 years ka sa Malaysia, nakapag-ipon ka ba this time? Ay, yes po. Ang galing. Kasi po, nung nag-Malaysia po ako, nandun pa rin yung pagtitinda. Okay, so side hustle. Nag-side hustle pa rin po ako doon. So, yung trabaho mo dito, sabi mo nga sa household to, tama? Opo. Malaysia, oo. Kumusta yung trato ng isang Malaysian family ba? Chinese family. Chinese po. family, tapos isang Pilipino, diba? Maganda po. Actually, maganda yung naging experience ko sa Malaysia. That's good. Kaya hindi siya naging ganong kahirap sa akin. Kasi nga, nung time na yun kasi, hindi allowed ang phone. Okay. Hindi nila ako inallowed sa phone nung una. Parang inobserbahan muna nila ako. Then, nung inallowed nila ako sa phone, sobrang saya ko kasi syempre nakaka-communicate na ako sa mga anak ko. At the same time, binigyan pa nila ako ng laptop para nakaka-video call ako sa kids ko. So, hindi siya naging ganong kahirap kasi nga sabi ng boss ko, gusto niya, masaya ako nagtatrabaho. Swerte. Which is, na-enjoy ko yung first ko naman na yun. Then, at the same time, inalaw nila ako dun sa pagtitinda-tinda ko ng, dun sa Malaysia. Kasi, nagluluto talaga ako sa kanila. Parang, may, sila na tagalinis, tapos ako yung talagang nagluluto. Galing. So, pag nagluto ako, ang Chinese naman, hindi sila specific na, eto lutuin mo. Bahala ka na. Yeah. Kaya yun yung dahilan kung ba't ka nandun, di ba? So, ang galing. So, yung pag sa side hustle, di ba? Para sa akin, siguro, having the privilege of payagan ka mag-video call sa mga anak, napakalaking bagay sa isang katulad nating OFW, di ba? Dahil yung iba nung araw, di ba? Walang communication, sulat. Ako, nakaranas pa ako ng recording, di ba? Kasi malayo din ako sa asawa ko that time, di ba? So, but then, ikaw, nagsa-side hustle ka, which is, pagtitinda ulit ka mo nga, napakagandang attitude ng isang, di ba? Can you imagine if you're doing something that yung sana yun. Ikaw, in your situation, ano yung sana mo na dahil nagtitinda ka apart from makatulong dun sa mga anak mo, madagdagan at sana makapag-ipon para makapagtayo ako ng sariling negosyo?
sa'yo, ano yung, di ba, ano yung main reason mo kung ba't ka pa nagsa-side hustle? Para lang makapag-ipon? Or? Ngayon, para sa future ng mga anak ko, Oo. Okay. para makapag-ipon para sa kanila. Kasi, syempre, ako lang, parang kasing ako na lang yung nag-aano sa kanila sa mga bata. Okay. So, umuwi ka. After 2 years, umuwi ka na ba ng Pilipinas o Dubai na next? After 2 years po, umuwi muna akong Pilipinas Okay. kasi pinabinyagan ko yung dalawa kong anak. Okay. Ganun. Pero may nasa Malaysia pa lang ako, may goal na ako na makarating ng Dubai. Okay. So, ano yung ginawa mo para makarating ng Dubai? Ano po, nag-apply ako agency pagdating ko ng Pilipinas. Okay. So, ang una ko sanang work dito is lady guard sa Okay. Abu Dhabi. Parang pansin ko siya, mga panlalaking trabaho gusto mo. Opo. Sorry to say, di ba? Pero Yes. gusto mong maging pulis. Di ba? Tapos naging ngayon. Opo. Bakit yun yung gusto mong mga trabaho? Ano lang, curiosity lang. Hindi, walang personal pero... Opo. Ay, hindi ko po alam kasi parang nung lumalaki kasi ako sa Manila, nung maliit pa ako, ang mga kalaro ko po kasi mga lalaki. Okay. So, Tapos kahit nakadress ako, pag pumunta kaming mall, ang gusto kong laruan yung Armalite, yung ano po. Yun siya. so talagang sundalo at saka pulis yung gusto Opo, mo. tapos nung nandun ako nakatira sa mga tsahin ko, yung tsuhin ko, mahilig siya manood ng yung kay Fernando po. Lahat barilan. Okay. Lahat. Tapos pag Chinese naman, action, 'di ba? So nakahiligan ko talaga siya. Oo. So amazed na amazed ako, kaya yun. Okay. Ang galing. I mean, we respect it. But no offense yung hindi personal na tao. Opo, wala pong Baka, di ba? So, Opo. okay, ang ganda lang kasi yung attitude mo na pag side hustle, mag-iipon. Tapos, at the early stage, parang doon sa story ng buhay mo, nasa Pilipinas ka pa lang, alam mo na sa sarili mo na dapat hindi ubos. Which is, na-apply mo sa Malaysia kasi ang ganda, di ba? 2 years nakapag-ipon, nabigay yung pangangailangan ng anak mo. At the same time, nangangarap magpunta ng Dubai, Opo. may ginawa kang actions, nag-apply ka papunta ng Dubai. Opo. Kasi sabi mo, pangarap mo pupunta ng Dubai, pero Opo. at least ang ganda ng, di ba? Parang ito yung sinasabi ko parati, kung nangangarap ka at may ginawa kang action, may mangyayari agad. Opo. Ang galing nun. So, Dubai, okay. Dubai experience. Ang Dubai experience naman, so syempre hindi ako pinalad na makaalis bilang lady guard. Okay. Kasi ang tagal po. Okay. Ang tagal ng processing. Tapos, so sabi ko sa agency, anong pinakamabilis? Aha. Gusto ko kasi hindi ako magtagal sa Pilipinas. Kasi nga, actually, Malaysia, naghiwalay na kami ng first husband ko. Okay. So, anong pinakamabilis para makaalis ulit ako? So, sabi nila, housemaid. Sabi ko, grab ko. Okay. Within 1 week. Ang galing. Actually, within that 1 week po na doon ko naranasan yung yung sa ayaw talaga nung first husband ko na umalis ulit ako. Okay. Kaya ako pinamadali yun kasi, Gusto mo rin makaalis? opo, dahil nga sa Pero- kanya na Technically, mag-asawa pa kayo, pero hindi na okay. opo, hindi na po okay. Bumalik lang ako sa kanya that time, umuwi ako is dahil nga nandun sa kanya mga bata. Tama. That's okay. So, okay. So, nandito ka na. Hindi pa rin yung pangarap mo maging lady guard. Hindi pa rin nangyari. Hindi ka na naging police. Pangalawang failure ulit. Kasi Opo. oo. So, anyway. So, nandito ka na. Sa household ka nagtrabaho. Yes po, sa First local job. family. Oo. So, aalis ka ulit. May inaalagaan ka bang bata? Part ng trabaho? O sa bahay lang? Sa neto pong sa Dubai. Yung first job mo, di ba? Sa household ka Apo. nagtatrabaho. Opo, may Oo. mga bata po. Na inaalagaan ka. Opo. Gaano kahirap yung mag-alaga ng anak ng ibang tao kaysa sa doon sa anak mo? I know, 'di ba, na parang you're doing this for the kids kasi Opo. to support them, 'di ba? Pero dumating ba sa point na tinanong mo yung sarili mo, bakit ko kailangan gawin to? Or Opo, sobrang sakit. 'di ba? Parang gabi-gabi. Okay. Inaano ko kasi syempre yakap mo ibang bata. Mm-mm. Tapos yung anak mo, like yung bunso ko, Mm-mm. parang hindi niya ako kilala nung dumating ako. 'Di ba? Galing yun. Kaya parang ko na, pero dahil nga sa hirap ng buhay, parang ang ko is, Gagawin lahat. yes. Mm-mm. So sweldo, in terms of sweldo, kumikita ka ng 14,000 sa Malaysia. Mm. Sa Dubai, magkano nang kinikita? In peso, that time is 18,000. Okay, another 4,000 additional. Oo. 'Di ba? So Opo. At the same time, again, side hustle. oo. So, okay. Ang hiling mo mag-side hustle, which is nakakatuwa, di ba? Kasi para sa akin, para gawin mong may trabaho na, kung tutusin, pagod ka na sa karamihan, di ba? Sa atin, pagod na. Enough na yun eh. Pero nagsa-side hustle ka at talaga namang napakagandang attitude para madagdagan yung income.
Ano yung pinaglalaanan mo ng pera mong gusto mong gawin? Bakit ka, ang hiling mong which is napakagandang attitude nga na mag-side hustle. Ano yung gusto mong mangyari? Kasi, That time. sa sitwasyon ko, sir, sa totoo lang, sa bawat pinag-iiwanan ko ng anak ko, Oo. siguro one thing kaya kailangan ko lagi mag-side hustle, it's not enough. Okay. So, kaya, kumbaga, yun na yung sahod, hindi pa rin sapat. Oo. So, kailangan mo pa rin mag-side hustle. At the same time, makakip ka man lang para sa sarili mo. Ang galing. So, importante yun, di ba? Yes. So, kailan mo nilagyan ng line na this is for my kids, for kung sino may nag-aalaga ng bata. Tapos, itong pera na to, I'm just gonna do this working for this one. It's not gonna be forever. Isisave ko yung pera na to. But one day, di ba? Kasi, madalas sa OFW tayo, ano yun kumbaga, parang karamihan, nagiging, yung pamangkin ko, hindi makapag-aral, o humingi si uncle, humingi si ganito. Padala lang kasi, ang alam natin, ang sarap tumulong, which is, napakagandang attitude tumulong. Oh. Ang minsan lang nagiging problema at madalas, parang, teka muna, ubos Yung bang, sa sobrang bait natin, sa Pilipinas, may humingi lang ng tulong, bibigyan mo na kaagad. Nawawala na kumbaga, kung naglagay ka ng lines na hanggang dito lang, tapos, ito lang para sa akin ko na to. Sa iyo ba, nangyaring ganun lang yung budget sa pagpapadala? May limit? Kumbaga. Oo. Apo, nangyari po siya yung nung nandito na ako sa Dubai, doon ako talaga natutong mag-limit. Even sa mga kids ko. Yung first, ko dito na, sa Dubai, dahil nga hindi nila naranasan nung nag-Malaysia ako na nakukuha nila ang dapat para sa kanila na binuhos ko. Galante ka ba? Oo. Binuhos ko para sa mga anak ko. Sige nak, pag kailangan ng ganito, ganyan. Pero ang mga anak ko naman kasi mga main lang talaga proud ako sa kanila kasi kahit na pag ganun-ganun din sila kung sino nag-aano sa kanila, nag-aasikaso. Lumaki silang marunong sa pera. Okay. Which is good. Yeah. So, nakita din nila kasi yung struggle ko nung nasa Pilipinas and then at the same time nung nag-abroad. Okay. So, yun yung naging ko sa mga bata na hindi pinupulot ang pera dito sa abroad. Naipamulat mo kagad sa kanila ng mas maaga. So, nung nandito na ako, nandun naman sila sa mother ko. Okay. So, syempre, pag hindi pa rin sapat. Oo, kasi para kay mother. Masasama na si mother kasi siya nag-aalaga. Diba? So, yun. Kaya kailangan pa rin talaga ng side hustle nung time na yun. Okay, ang galing. So, kailan dumating yung point na sinabi mo sa sarili mo, hindi ako hihinto sa pagtatrabaho lang, nakasambahay? Kailan pumasok sa point na kailangan ko mag-start, mag-business? Nung nakaalis na ako sa local, so nandito na ako sa second boss ko. Okay. So, ano yung transition between dun sa pagtatrabaho? So, ilang taong ka ulit dun sa unang boss? Nagtrabaho? 4 years. 4 years lang? Oo. 4 years. Malaking naipon? Nakaipon po, yes. Okay. Pero that time, nangangarap ka na ba na mag-business o hindi pa? Hindi pa po. Okay. Hindi pa. So, lumipat lang ibang trabaho, mas malaking opportunity siguro. Yes po. Pero sa bahay pa ulit? Hindi na? Yes po. Ang one thing na pinakagusto ko doon is matututo ko mag-drive. Okay. Kasi sila yung nagpaaral sa akin. Paaral mag-drive? Yes. Ang galing. Okay. Kasi kailangan sa trabaho? Yes po. Okay. Kasi yun yung main nila. Okay. Before ako nag-work talaga sa kanila as full-time, nagpa-part-time lang po ako. Kasi parang pagkatapos ko sa local, and 1 year halos ako nagpa-part-time lang. So, parang alam mo yung, inaano ko pa yung buhay sa Dubai talaga. Kasi hindi ko siya really naranasan kasi sa locals, wala kang day off. Okay. Pero ako, inano ko na magkaroon ng day off. At least, binigyan ako ng boss ko ng every other month or after 3 months. Binigyan niya ako ng ganong opportunity na ito yung bago mo? Hindi, yung sa locals. Okay. So, kaya parang naano ko na, ano ba talaga ang buhay sa Dubai? Kaya 1 year muna akong part-timer. Okay. So, bago ako napasok dun sa pangalawa. Okay. Yun. Challenging part ng pagtatrabaho sa bahay. Ano yung pinaka masasabi mong munti ka nang umuwi, ika nga. Dahil suko na ako, ayaw ko nang gawin to. Dumating ba sa point na gano'n o hindi? Hindi Kasi ako yung napakatyaga ko po. Sir Vic. Nakikita ko. As in, sobrang tyaga ko. Yung local kong boss, sobrang nung una ang sama talaga ng ugali. Okay. Nandyan talaga yung kahit natutulog ka,
gusto ko nilang gisingin, ganyan. Tapos palasigaw, ganyan. So, yun. Pero ako talaga yung tao ng kahit anong, kumbaga, ayaw mo sa akin, I'll make sure na makukuha ko loob mo. Mhm. Yung sinasabi nung iba, sip-sip. Mm. No. And other times sa akin, ginagawa ko yung best ko. Mhm. At alam ko kung saan ka magiging masaya. So, nakuha ko yung loob ng boss ko na local. So, kaya naging 4 years ako doon. Okay. Tapos, nung lumipat naman ako dito sa boss ko na bago, dahil nga, ganun din, ang gusto ko, pag may ginusto ko, makukuha ko. So, nung pinag-aral nila ako ng driving, so kailangan, hindi lang, di ba, pag driver ka, ang ida-drive mo yung sasakyan ng boss mo. Yeah. So, kailangan magkaroon ako ng sariling sasakyan. Yan. Yan yung mga pangarap, di ba? Galing. Pero hindi Oo. in my pocket po. Oo. So, ang ginawa ko sa boss ko, sabi ko, masyadong mahal ang transpo at nakakapagod yung biyahe po na makikipagsiksikan ka sa metro. Okay. So, ang ginol ko, ayoko nang makipagsiksikan sa metro. Kasi medyo mahiluhin ako, ganyan. So, pag nakipagsiksikan ka talaga sa metro, tulakan. Oo. So, yun. So, nag-propose ka, nabili mo ko ng kotse. Sa madaling Sabi salita. ko, So, sabi nila, Di ba sinabi sa'yo, ambisyosa itong batang to? hindi, actually, sila naman ang nag-offer talaga na Okay. para at least accessible sa kanila din yun. Okay. Kasi, anytime pwede nila akong utusan na punta ka dito, may kukunin ka, ganyan. Okay. So, yun siya. So, nag-provide sila ng sasakyan sa akin. Galing. So, doon na, after 1 year, akong gumagamit ng sasakyan, nag-pandemic. Mhm. So, syempre, dahil pandemic po, ayun, doon na nag-start ang business career ko. Okay. Ano nangyari? So, parang natuto ka na mag-drive, magaling ka, nakabisado mo na yung mga karsada. Opo. Oo. So, ano naging karerang bagong dumating na Ang opportunity? unang start ko dito siguro ng pagtitinda sa Dubai is yung nagtitinda ka ako ng mga ng mga goods like shoes, t-shirts, mga ganyan, bags. Oo. So, nakalagay lang siya sa sasakyan ko. Okay. And then, to be honest, nag-car lift ako. Okay. Yung pong, sasakay sila, ko. So, habang may car lift ako, ino-offeran ko siya at the same time nung items na dala ko. Napakagaling. So, double. Raketera. So, naka-car lift ako, may benta ako. Napakagahusay. Oo. So, that time, wala ka na doon sa amo mo? Hindi, nandun pa rin. Side hustle pa lang to? Opo, side hustle Which pa is rin binigyan po. ka ng day off once a month o twice a month? Ang day off ko na po dito sa kong every week na po. So, weekly, kumbaga, nakakalabas ka, ginagawa mo. Opo. At saka, po ako dito, stay out. Okay. I see. Kaya may sasakyan ako na, So, kahit opo. Kaya talagang pagkatapos, pwede pang racket sa gabi. yeah, Kung gusto. out ko kasi 7. Oo. So, nagra-racket pa ako. May isa pa po akong kinuhang part-time. Ang sipag mo naman. Sa British family. Aha. Kailangan nila ako 3 times a week. Lulutuan ko lang sila ng meal. Kasi yung meal nila for that, pinapack ko lang siya. Okay, so kung ito, iinit na lang nila sa microwave Yes or sa po. oven. Opo. Tapos konting linis, ganon. Okay. Ilang oras ginagawa yon? 4 hours po. 4 hours. Tapos Opo. 3 times a week. Apo. Ang So, Ang dami mong oras kasi, di ba? Parang, yung trabaho mo doon, full-time ka, di ba? Doon sa amo. So, tapos magti 3 times a week ka pa. So, how many hours do you spend a week? kasi po ang pasok ko nun sa Indian family Oo. is 9 a.m. till 7. Di ba? So, Yan palang haba na nun. Apo. So, ang papasukan ko muna tong boss ko sa umaga, maglilinis ako. 5:30 po, umaalis na ako ng bahay. So, dadating ako doon 6, Oo. 7, 8. Yun, hanggang 8. So, biyahe naman ako ng 8 papunta dito sa work ko. So, pag out ko naman po ng 7 ulit sa kanila, babalik po ako kila boss na isa. Tapos, magluluto naman. So, ganon. Oo, so, dire-diretso yan ng ilang taon yan? Actually, 1 year and a half na ganon with that side hustle na tapos bukod sa pagtitinda. Galing sipag mo. So, yung pagsisipag mo ng ganon, you're doing this for saving money na to start the business. Yes, Kaya mo mas talagang porsigido kang, sige Ang na, ko kasi, grind lang tayo dito. Apo, parang nung nag-pandemic, doon ko lalo na-realize na kailangan yung business talaga. Okay. So, kailan dumating yung point na, okay, marami nang naipon, sapat na siguro ako mag-umpisa nito. Pinaglaanan mo ba yung rules of thumb kasi dapat daw pag nagnegosyo ka, di ba? Parang, mawawalan ako ng trabaho, mawawala yung source of income eh. Pero dapat yung ipapalit mo,
'di ba? Hindi man kumita yan or kumita man yan, may 6 month ka dapat daw na hindi man kumita yan, at least hindi ka magugutom o hindi rin masasacrifice yung para sa pamilya sa Pilipinas. In-apply mo ba yun? Actually, nung parang nung time na ganito yun, nag-pandemic po. So, maraming nawalan ng trabaho, Yeah. diba? Maraming hindi nakakapagpadala, umuwi na ng Pilipinas. So, hindi namin naranasan yun. Okay. Ng pandemic time because may ipon ako. Galing mo. Oo. Yun po yun. So, even ilang buwan na, nagka-partner na po ako dito, yung partner ko ngayon. So, ilang buwan na wala kaming trabaho. Siya, ako kasi tuloy-tuloy, pero naka-quarantine ako kay boss. Hindi ako pwede umuwi. Okay. Umuwi lang ako once a month. At least tuloy-tuloy ang sahod, di ba? Pero ano pa rin po, kumbaga talagang hindi namin naranasan yung katulad ng iba na. So, one thing is, nakatulong naman kami. Galing. So, Galing. secretly, tumulong kami sa iba na nangangailangan ng grocery, walang kasi nga po, pandemic. Yeah. So, yun. Tapos, syempre, medyo natin yung ipon, nagalaw. Pero one thing, kahit si partner, nagulat na, may tago kaming ganong pera. Galing. Ang galing. Opo. So, gano'n ka-importante dapat? Ito, kung may ma-advise ka, dahil sa experience mo, no? Kasi yun parang at an early stage, na-recognize mo kasi yung problema sa Pilipinas ka pa lang na dapat hindi ubos, nagtatabi talaga. Ano yung ma-advise mo sa ating mga kababayan, maaring nasa kasambahay din o maaring kung ano man yung trabaho nila sa ibang bansa, na talaga namang, di ba, maaring pagod na rin, pero ikaw parang sa tingin ko, mas matindi yung pagod na ang dami mong ginagawa Tsaka ang haba ng oras mo. You're working more than 60 hours a week Parang feeling ko more than that Opo. Di ba? Kasi on average, dapat 40 hours is enough, pero di ba, employment ang pinag-uusapan kasi safety net na yun pero ikaw parang more than that di ba? Ngayon, pag-usapan natin, nakapag-put up natayo mo na yung negosyong gusto mong gawin, kumusta ang negosyo on the early stage? On the early stage, doon po yung struggle talaga. Okay. Kasi nagpapakilala ka pa lang. Oo. Wala ka pang suki, mga Oo. ganyan. So, mahirap. Nag-start kasi kami, nagbebenta-benta lang kami ng talaga Yung nakapack food lang siya. Pero side hustle pa yun, di ba? Nung nag-full-time ka na ito na yun? Opo. Nung nag-full-time na kami na, ng catering, Oo. first year namin struggle. Okay. Pero, okay naman siya. Parang additional, kasi nga may work pa rin ako. Okay. At the same time, Nagpa-part-time pa? Oo. So, tapos nung, mga 2 years, 3 years, nag-booming na kami. Okay. Ang galing. So, congrats. At, so yung transition lang, kasi obviously yun yung sinasabi ko, di ba? Kung ganun ka-importante, kung may 6 month ka na emergency funds, whatever happen, hindi matatalo. Pero in your case, yung lahat ng naipon mo as a capital doon sa investment, ilang percent yung in-invest mo doon sa pagsimula ng negosyo mo? Ilang percent? Kunyari, di ba, nag-ipon ka, naipon mo yung 100,000, di ba? Kailangan bang itodo o hindi? Kasi yun yung tanong Pero ang sinasabi nga nila, dapat daw, mas malaki yung chance na, di ba, sa unang negosyo, maaaring hindi tumama. So, ang sinasabi ng iba, 10% yung una. Kunyari, meron kang 100,000 na ipon. In-invest mo yung 10,000, which is meron pang 90, correct? Actually, to be honest po, wala po akong Walang ganon. ipinuhunan na galing sa sarili kong pera. Which is napakaganda. Yes po, kasi ang nangyari, di ba, nag-umpisa kami as tinda lang na maliliit. And then, nung merong opportunity na catering na, yung i-down payment ni client, Yan yung gagamitin yun mo. po yung ginamit ko. Which is service kasi yung pinoprovide mo. Yes Kumbaga, po. wala pang physical, Wala pa po. wala pang rent, wala pa Opo. ring overhead. Secure yung, so Yes maliit, po. talagang maliit yung puhunan. Opo. At saka nag-start kami lang ni partner. Ganun. Siya yung chef, ako yung Okay. So, ganun po. So, wala siyang nanggaling sa savings namin. So, kumbaga yung savings, doon lang yun. Yes Hindi nagagalaw. Opo. Napakaganda. So, kailan dumating yung point na, ngayon may chef ka na, tama? Yes po. Oo. So, kailan dumating yung point na sabi mo sa sarili mo, okay, this is maybe the, nakikita mo na mas bigger picture para mag-invest ka. Kasi may investment to Yes. this time, di ba? Yung dito sa investment na to, magkano yung unang kapital nyo? Sa pag, Punta yun sa shop. O kasi dito, this is, for rent po. Bali, 8,000 oo. plus, siguro naglabas kami ng pera that time is like 20.
20K. Kasama na yung renovation pa yung mangyayari, di ba? Wala. Wala naman kasi po ang kagandahan doon sa nakuha naming shop Right. na nirent namin is dati na siyang shop. Para siyang food court kasi. Okay. So, may mga gamit na rin. So, parang nag-addition na lang kami ng mga gamit. Okay. Ganon. At the same time, may mga gamit na rin naman kami from Galing. before. Ang So, galing. ganon. So, maliit lang siya. Hindi Okay. siya ganun kano. So, nung na-put up mo na to, may shop ka na and Mm. everything, you spend 20K, di ba? May natitira pang pera. Tinuloy mo pa yung trabaho mo o nag-full-time ka na dito? Tuloy pa rin po. Okay. So, kailan ka, hanggang ngayon ba nagtatrabaho ka pa? Hindi na? Hindi na po. Okay. So, kailan dumating yung point na talagang sinabi mo sa sarili mo, alis na ako dito sa trabaho ko, okay na ako dito? Last September lang po. Wow. So, 4 months, di ba? Okay, bagong-bago. Pero, kumusta ang kalendaryo for next year sa order in terms of service? Kasi catering events yan eh. So, nabubook yun ng 12 months. Tama? Minsan, yung iba? Hindi naman. Actually, hindi po. Usually, 1 week before nagbo-book. Bihira po yung booking. Nagbubuo ng ahead. Opo, bihira po yung ganon. Okay. So, siguro, akala ko kasi sa mga events, kasi especially weddings, di ba? Number 1 yan eh. Unang venue. Sa Philippines siguro. Oo. Ganon. But kahit sa UK, it applies, di ba? Na parang for me, that's the first thing that you have to secure eh. The venue, the vendors, Opo. and then the catering, di ba? Importante yung paano, sino ba yung mag-cater sa atin. So, dapat yun, but then, okay. So, paano mo mina-market yung business mo ngayon? 4 months ka na nagtatrabaho full-time dito. At kumusta ang first 4 months? Actually, doon na namin naranasan yung, sabi nga nila, parang pag may give up ka, parang doon ka lalo susubukin ni God ng Okay. mga sitwasyon. Maraming nangyari through family and Okay. sa kids, ganyan. Okay. So far, na-handle naman. Pero, dumating din talaga ako sa point na, ngayon na, sabi ko, tama ba na nag-resign ako? Normal yun eh. Kasi sometimes, ito yung sinasabi ko, di ba? First ever business to, ninyo, di ba? Mag-asawa. Kauna-una, never ka pa nag-business, never pa siya nag-business before. Apo. Ang importante siguro ngayon, pero at least, di ba, meron kang emergency fund eh. Whatever in the next 6 months, meron ka niyan eh. Kumaga yung income mo, doon sa trabaho mo, na kinikita mo kung magkano man yon, na dapat, yung business, kung hindi man mabigay yon, hindi mauubos eh. As long as napapadala sa Pilipinas, kasi yung business, pag binigyan mo ng oras yan, sa tingin ko, parang yun eh, pag minahal mo yung halaman, di ba? Apo. So, kumaga, lalaki at lalaki yan. So, kailangan mo nurture lang, di ba? So, nasa stage ka ngayon ng minsan nagtatanong ka sa sarili mo, may mangyayari ba o wala? Di ba? So, yan yung isang tanong ng marami sa nagsisimula. Pero kung ikaw naniniwala may mangyayari, pero dapat may gawin ka. Yun kasi dapat eh. Yes po. 'Di ba? So ikaw, in terms of business plan, meron ba? May Yes business po. plan? Yes po. Okay, so may action plan and everything. In the last 4 months, dun sa business plan mo, tumatama ba sa monthly target o hindi? Yes po. Ngayon po, tumatama naman siya. Okay, so in terms of struggle, ang sinasabi mong struggle ngayon, maaring mas mahirap to kaysa sa nagtatrabaho sa bahay. Apo. Pero in terms of yung target sales mo, nahihit mo. Yes po. Within these 2 months, nahihit ko Ang galing. ang target sales. Oo. So, when you say struggle kanina, kasi baka hindi na-misunderstanding ko siguro yung sinasabi mo. When you say struggle, dito ba sa pamilya ulit to? Or walang kinalaman dito sa negosyo? Kasi sa akin, yung 4 months na nabibigay Oh. at nahihit mo yung target sales mo base sa business plan, hindi struggle yun. September, October. Yes, struggle. Diba? About business po. Okay. About business. Kasi hindi, syempre dahil i-start ko lang na mag-focus, so parang hindi ko na yung dapat ito yung mahit kong nung first, second month ko. Para are you saying na yung target ko dapat nilakayan ko pa? Para, Hindi po, hindi talaga. Yun lang yung, kumbaga, naka-target ako ng ganitong benta for that month at saka kung ilan ang mabubuk na catering dapat, hindi ko siya na-hit. As in, parang September, October, walang masyadong So, siguro parang, Akala ko ba na-hit yung target? eto pong month na to. Okay. Eto So, yung pong- first 3 months, hindi? Apo. Okay, which is normal. Oo. Di ba? So, the third month, nahihit na. Apo. Which is dapat yung 4 months, yung Yes po. Siguro dahil parang may mga bagay akong mas ginawa Okay. na hindi ko nagawa nung una. Okay. So, para kasing ang tanong mo doon sa sarili mo is,
ano pa bang kulang? Mhm. Bakit ginagawa ko na, alam ko sa sarili ko, ginagawa ko yung best ko. Okay. Pero ano pa bang kulang? Oo. And then, inaral ko bakit walang pumapasok na ganito, ganyan, ganyan. Okay. And then, dun ko na, neto, syempre, I give space also for myself para makapag-isip. Kasi, minsan kapag sobrang, ka na sa problema, parang hindi ka lalo makakapag-isip ng tama eh. Tama, pero sa dami mo ng pinagdaanan. For me, the fact na mas gusto mo to, pinag-aralan mo naman to, alam mo naman yung pagluluto and everything, di ba? Kasi, ang tanong kasi doon, nasa puso mo ba? Kasi may mga challenges. Parang, Yes. at the early stage, struggle. Normal yan di ba? Pero the fact, sabi mo, ako na-hit ko yung target. Dun, based doon sa business plan, for me is, Yun. at the early stage na ma-hit mo yun, ang galing. So, all you have to do is level up, di ba? Make it big target siguro kung nahihit yun. Lakihan natin, di ba? So, kasi pag nilakahan mo yung target, ano yung mangyayari sa susunod, di ba? Feeling ko, di ba? Pag nilakahan mo yung target, mas lalaki yung actions plan, di ba? Mas marami kang gagawin kasi mas malaki na yung target. Pero, ang tanong, in the next 5 years, saan mo nakikita papunta yung negosyo mo? Siyempre, pataas po. Kumbaga parang ano namin ngayon is may mga business plan kami for 2026. So, Okay. this time, decided na kami. Kasi minsan, like ako, first business ko to, nandun yung takot na for how long na umaandar si business ko is 5 years. Pero parang kung makikita ng tao, hindi siya ganung, Yeah. kasi takot ako. Parang nandun yung takot na like yung iba, dapat may ganito ka. So, takot akong sumubok ng bago. Parang nagstay ako sa comfort zone for that 5 years ng business. So, ngayon, for 2026, nakikita ko na mas booming siya dahil sa mga business plan na pinlano namin ng partner ko. Okay. Yeah. So, sa akin, ano yan dun sa business plan mo, kung 5 years yan, o kung 2 years man yan, kasi yung year 1, year 2, year 3 survival, di ba? O kung maaari, kung kayo nga, okay na kasi sabi mo nga, based sa business plan, na-hit na yung 4 months. So, the pang-apat na buwan, na-hit mo na, di ba? So, you're thinking about how can we keep this na ma-hit ulit yung next month, sa susunod ulit. O ngayon, dapat malagpas. Pero dapat ang importanteng makita mo ngayon, yung dalawang income nyo, pag pinagsama, kinikita na ba ni business? Importante yon, di ba? So, Yes. pag nakita yon, it's fine. Walang dapat matakot. Hindi dapat magdalawang isip kasi nabibigay na Ang kailangan mo na lang ngayon, paano natin palalakihin to? Di ba? Paano padadamihin si client? Yan yung mga stages na dapat, di ba? Mas maraming gagawin. Pero ang dami pa rin roller coaster yan Yes. Marami pang Totoo yan. haharapin na pagsubok. That's part of the game, di ba? Okay, so mensahe na lang doon sa mga natatakot din. Ikaw nga takot pa hanggang ngayon, nagdadalawang isip. O baka baka sakaling may nanonood na nasa parehas mong sitwasyon. Ano yung pwede mong masabi na o kaya advice na mabibigay sa kanila? Siguro, para sa akin, businessman or sa buhay, up and down talaga yan Okay. So, pag hindi mo sinubukan, wala mangyayari. So, yun. Tapos, kapag nandun ka na sa part na yun, okay na. Huwag kang mapanatag. Still, keep on learning ng mga new strategy. Sabi nila, alam mo yung pag nasa business ka, di ba pag nag-aral ka, di ba, gagraduate ka na, ganyan. Pero pagdating sa business talaga, every day is a new learning talaga. Dapat. Normal yan, oo. Oo. So, yun. So, do you invest yourself para sa self-development? Nag-invest ka? Or, which is good, di ba? Ako mapapayo ko lang doon sa mga magsisimula, di ba? Kasi sabi ko, ito yung mga mali kong ginawa So, I'm just sharing my experience, di ba? Kung hindi alam, di ba? Kasi madaling magtayo ng negosyo Pero kung hindi mo alam paano palakihin, mag-humingi ng mentorship or mag-invest sa mga tao. Kasi hindi pwedeng tanongin si friend Lalo na si friend na wala namang, di ba? Ay friend, paano ko kaya gagawin dito? Si friend, hindi naman niya experience hindi nga siya nagnegosyo ganyan Walang kwentang advice mabibigay, di ba? At saka sabi nga nila, kung pag ang circle of friends mo is puro negosyante, negosyante ka talaga. At mas marami kang matututunan sa mga pinagdaanan nila, kung paano nila narating yung gano'n. Totoo. So, yun. Galing. Balikan natin na lang doon. So, malapit na tayo yung oras. Marami pa akong gusto itanong, pero yung oras is limited, di ba? So, mensahe na lang doon sa mga anak mo na sobrang naiwan. Ilang taon na sila ngayon? Ilan yung anak mo ulit? 3 po.
Ilan taon panganay? 19. Okay, so medyo ano na. Apo. Oh, pag napanood nila itong video na to, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Ayun. Napaka-sensitive ko pagdating sa mga anak ko, sorry. Alam ko na wala akong oras sa inyo. Sorry na kasi pangarap ko lang talaga is hindi niyo maranasan yung buhay na dinanas ko. Mahal na mahal ko kayo at proud na proud ako sa inyo kung ano man ang narating nyo ngayon. Na kahit wala yung guide ni mama na dyan sa tabi nyo, lumaki kayong masipag, mabait na bata at responsable. Lianak, alam ko masyado kitang sa pagiging responsableng ate. But see, yung lumaki ka na, ikaw mismo yung nagpalaki sa mga kapatid mo, sobrang nakaka-proud yun. At alam ko, yung mga natutunan mo growing up is, magagamit mo sa sarili mong pamilya. And Andrew, proud ako na lumaki kang, hindi talaga siya nang hihingi ng baon sa akin eh. Para siyang ako. So, I'm so proud of you na yung pagiging, mo rin, sa pera, na alam mo kung paano gamitin ng pera, alam mo kung paano kumita ng pera. I'm so proud of you. Kung ano man yung gusto mo, support ka lang ni mama. Gusto niya rin kasi maging sundalo. So, ikaw na lang ang tumupad ng pangarap ni mama. And then yun, sa bunso ko, Neji, mahal na mahal ka ni mama. We'll see you soon, nak. Ayun, proud ako sa'yo kasi napakabuti mong bata. Napakagalang. So, ayan, mga anak, thank you kasi naiintindihan niyo yung sitwasyon natin. Yeah. Yan. Yun po. Salamat. Galing. Ang galing. Opo. Sobra. I'm sure they're so proud of you, di ba? Thank you. Pinawisan ako. Thank you. Sorry ha. Okay, I mean, Ayun. So, I'm sure they're so proud of you, di ba? Nakikita nila yun eh, di ba? So, sa magulang mo, kung may gusto kong sabihin at mapanood nila rin itong video na to, maaring madalas kayo nag-uusap o hindi mo nasabi sa kanila. This is your time to Actually, yung father ko, namatay lang siya 2 years ago. So, sorry. yun. Alam ko masaya siya kasi gusto niya na, yung pagiging negosyante siguro sa kanya ko naman na yun. Mhm. So, eto na tay. Eto na yun, yung pagiging negosyante na natutunan ko po sa inyo. Thank you sa lahat. And then, sa mother ko, although hindi ganun kaganda yung namin minsan, so, thank you. Thank you sa lahat. Siguro big talaga kasi sa akin yung kung nasan ako ngayon sa mga pinanggalingan. Di ba? Ito yun eh. Sa akin kasi ang daming nakaka-resonate sa sitwasyon mo. Di ba? Pero sa akin kaya, oh my God. Di ba? Ano ba? Sorry sir, nadamay kayo. Kaya nga di ba? Pero ginawa ko yung show na to para hindi magpaiyak, di ba? Para hindi rin ako umiyak. Pero this is a tears of joy, parang hindi magdrama, di ba? Real. Every time na tinatamaan ako nung mga kwento ng guest, somehow mas lumalalim yung paniniwala ko na ito yung purpose ko talaga, di ba? Kasi tingnan mo yung anak mo, di ba? Hindi mo nasasabi sa araw-araw yun eh. Tapos dito sa maring 3 yung makapanood, di ba? O mahigit sa 3 yung makapanood, ang sarap lang na i-share mo at salamat sa'yo. So, yun lang. So, I don't know. Kasi ito yung problema sa akin minsan. Pag tinatamaan talaga emotion ko, iba eh. Tapos, hindi ako mapagsalita. Pero sa akin, this is the tears of joy at saka happiness at saka ramdam ko na fulfill ko na sarap lang gawin. Pero yun nga, ang purpose na ito talaga hindi rin ako magdrama eh. Kasi hindi naman ako, may sariling drama na sinasarili lang natin. Pero hindi maiwasan na maiyak ka. Na maiyak din ako, nahahawa dahil sa inyo. Pero okay lang kasi at least 2 tayo. Minsan kasi ako lang eh. Di ba? Di ba? So, ayun yun. So, salamat sa'yo. At Thank you po. sana, di ba,
makakasama mo yung mga anak mo nang mas mabilis pa doon sa gusto mong mangyari. Sipag lang, no? Opo. Kaya mo yan. At salamat. Sa mga kababayan na nanonood, sabi ko nga, hindi naman maalala. Kaya yung kwento natin, hindi naman to drama series eh, di ba? Pero kung nagiging emotional tayo, pag pasensya na ako, di ba? Pasensya na. Pero ayun yun, hindi tayo humihingi ng simpatya. This is the real feelings that I'm, na-experience yun ng ito. Hindi ko nga iniisip na, akala ko yun yung huling iyak ko sa Roma eh. Di ba? Sa Dubai, pangatlong pagkakataon, umiyak pa rin ako, di ba? Pero hindi ko gustong umiyak. Sabi ko nga, hindi ko intentional, hindi ko gusto, alam mo yun? Pag tinatamaan ako, yun talaga yun eh. Pero doon ko nakikita na ito talaga yun. Mas lumalalim lalo yung paniniwala ko na dahil sa ginagawa ko, may saysay yung ginagawa ko. Yun lang yun. So, maraming salamat mga kababayan sa panonood. At kung kayo po ay nag-enjoy at may napulot na aral at inspirasyon sa channel na to, pakishare po yung video at kung sa ganun, para makapag-produce pa tayo ng mas maraming video. Salamat po.